Kurso sa Correspondence Aralin Isang pagsali sa Bagong Tipan. Malinaw nating alam mula sa Genesis 17 na ang pagtutuli ay tanda ng lumang tipan. Ito ay isang token upang ipakita ang bawat isa henerasyon ng mga Israelita na ang ipinangakong Mesiyas ay magmumula sa binhi ni Abraham, para sa katapatan ni Abraham kay Yahweh. Hindi ka makakapunta sa Mesiyas kundi sa pamamagitan ng binhi ni Abraham, at ginawa niya huwag sabihin sa mga binhi bilang sa marami, ngunit binhi bilang sa isa, ang binhi ni Yeshua. Sa pamamagitan lamang ni Isaac, Genesis Kapitulo 17 versikulo 21, Galatia Kapitulo 3 versikulo 16, Gen 17:11 at tutuliin ninyo ang laman ng inyong balat ng masama. At ito ay magiging tanda ng tipan sa pagitan ko at sa iyo. Genesis Kapitulo 17 versikulo 21 At aking itatatag ang aking tipan kay Isaac, na ipanganganak sa iyo ni Sarah sa takdang ito. Magkahiwalay na oras sa susunod na taon. Galatia Kapitulo 3 versikulo 16 Ngayon ang mga pangako na ginawa kay Abraham at sa kanyang binhi bilang isang tipan. Ginawa niya hindi sabihin, sa iyong mga inapo, bilang maraming ngunit, sa iyong mga inapo. Bilang isa, iyon ay Mesiyas. Ang pagtutuli ay para sa dalawang layunin. Ang isa ay nabanggit bilang tanda ng tipan upang ipakita ang linya ng dugo ng Mesiyas ay darating sa pamamagitan ni Abraham sa pamamagitan ni Isaac. Pangalawa, ito ay batas ni Yahweh para sa malinis at marumi para sa lahat ng mga kabataang lalaki na 8 araw ang gulang. Levitico Kapitulo 12 versikulo 3. Levitico Kapitulo 12 versikulo 3 At sa ika-8 araw ay tutuliin ang laman ng kanyang balat ng masama. Ang tipan ay isang taimtim na panunumpa o kasunduan na ginawa ng dalawang partido. Sa ilalim ng sinaunang kasunduan sa tipan ang magkabilang panig na pumapasok sa ugnayang tipan ay may obligasyong gampanan. Sa anumang sinaunang seremonya ng tipan doon ay 9 na hakbang na dapat gawin upang pagtibayin ang tipan. Narito ang 9 na hakbang ng sinaunang tipan ng dugo. 1. Habarin ang iyong robe o coat. Ang robe ay kumakatawan sa tao. Ibinibigay ko sa iyo ang lahat ng aking sarili. Ang kabuuan ko pagiging at ang aking buhay ay ipinangako ko sa iyo. 2. Tanggalin ang iyong sinturon. Ibinibigay ko ang lahat ng aking lakas at ipinangako ang lahat ng aking lakas at suporta sa proteksyon sa iyo. Narito ang aking lakas at lahat ng aking kakayahan upang lumaban. Tinatanggal niya ang lahat ng kanyang lakas at ibinibigay ito sa atin. Ito rin ay kumakatawan sa mga bunga ng Espiritu. 3. Pagputol ng tipan ako ay namamatay sa aking sarili, isinusuko ang mga karapatan sa aking sariling buhay at nagsisimula ng isang bagong lumakad na kasama ng aking kataypan hanggang sa kamatayan. 4. Pagtaas ng kanang braso at paghahalo ng dugo. Sa paghahalo ng dugo ang dalawang ay nagiging isa at nagmumura katapatan sa isa't isa. Tayo ay nagiging isa, ichad, kay Yahweh, isa sa isip, kaluluwa, at kaisipan. 5. Pagpapalitan ng pangalan. Kumuha tayo ng bagong pangalan at naging bahagi ng pamilya Yahweh. 6. Paggawa ng peklat. Isang permanenteng patuto sa tipan. Upang ipaalala sa atin ang ating mga responsibilidad sa tipan sa isa't isa. Ang peklat ay ang ating tatak na nagpapatotoo sa tipan. 7. Mga tuntunin ng tipan. Kung ano ang akin ay sa iyo. At kung ano ang sa iyo ay akin. Mga ari-arian at pananagutan. Siya tinatanggap ang lahat ng ating pananagutan, pisikal at anumang bagay na salungat sa Espiritu ni Yahweh. Kinuha niya ang lahat ng masama mula sa amin, para lamang bigyan kami ng kabutihan. Ang tipan ay hindi batas, ngunit ito ay bahagi ng mga tuntunin ng tipan. 8.
Kumain ng memorial meal, mga simbolo ng tinapay at alak sa halip na kainin ang hayop at ang dugo. Ang alak ay ang dugo ng mga ubas, ito ay kumakatawan sa ating sariling buhay. Ang tinapay ay kumakatawan sa ating laman. Tinapay ang kinuha at nahati sa dalawa ay simbolo ng aking katawan at inilalagay ko ito sa iyo. Siyam, magtanim ng alaala, ipinako si Yeshua sa puno ng buhay. Isang buhay na menorah, itinatanim niya ang kanyang espiritu sa atin sa binyag, at ang ating bagong buhay ay nasa kanya. Tayo ay nakatanim na kasama niya. Ang ikatlong hakbang ng proseso ng tipan na iyon ay ang paghiwa sa isang hayop sa kalahati, pagbuhos ng dugo nito, at paglalakad ang mga piraso sa isang figure 8 at nakaharap sa iyong partner upang tapusin ang kasunduan. Isa. Hebreo Kapitulo 9 versikulo 17, sapagkat ang isang tipan ay pinagtibay sa mga patay, sapagkat hindi ito magkakaroon ng puwersa kapag ang gumawa nito ay nabubuhay. Hebreo Kapitulo 9 versikulo 18, dahil dito, kahit ang unang tipan ay hindi pinagtibay ng walang dugo. Hebreo Kapitulo 9 versikulo 19, sapagkat nang ang buong utos ay ipinahayag ni Moises sa buong bayan, ayon sa batas, kinuha ni Moises ang dugo ng isang baka at tubig, na may balahibo ng pula at hisopo, at iwiwisik sa mga balumbon. At sa lahat ng mga tao, Hebreo Kapitulo 9 versikulo 20 na nagsasabi, ito ang dugo ng tipan na itinalaga sa inyo ni Yahweh. Exodus 24:8. Hebreo Kapitulo 9 versikulo 21, sa pamamagitan din ng dugong iyon ay winisikan niya ang tabernakulo, at ang lahat ng mga sisidlan ng paglilingkod. Hebreo Kapitulo 9 versikulo 22, at halos lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo ayon sa Torah, at bukod sa pagdanak ng dugo walang remission na nagaganap. Hindi kailanman pinagtibay ni Abraham ang tipan ni Yahweh sa pamamagitan ng paglalakad sa mga pira-pirasong bahagi ng hayop sa bilang 8. Pagkatapos ay humarap sa kanyang kasosyo sa tipan at nanonumpa. Ito ay isang umuusok na pugon at isang sulo ng apoy, Yahweh at Yeshua, na lumakad sa mga piraso. Sa makatuwid ay nagpapakita na natanto ni Abraham bilang isang tao, iyon hindi siya maaaring maging 100% tapat at tuparin ang tipan kay Yahweh. Nagtiwala siya sa umuusok na pugon at sulo ng apoy, Yahweh at Yeshua, upang gawin ang hindi niya magagawa, tulad ng ginawa ni Yahweh noong pupunta si Abraham ihain si Isaac at namagitan si Yahweh. Genesis 15:10, at kinuha niya ang lahat ng ito sa kanya, at kanyang hinati sa gitna, at inilapag niya ang bawat piraso sa tapat nito, ngunit hindi niya hinati ang ibon. Genesis 15:12, at nangyari, nang lumulubog ang araw, at si Abram ay nakatulog ng mahimbing, at masdan, sindak ng malaking kadiliman ay bumabagsak sa kanya. Genesis Kapitulo 15 versikulo 17, at nangyari, lumubog na ang araw, at madilim na. Masdan, isang umuusok na pugon at sulo ng apoy na dumaan sa pagitan ng mga pirasong iyon. Hindi sinunod ng Israel ang halimbawa ni Abraham. Gawin sa pagnanasa sa pagtanggap ng mga pagpapala, sila ay pumasok sa tipan kay Yahweh kahit binalaan sila ni Joshua na huwag dahil kung gagawin nila. Kapag nagkasala sila ay wala paraan para sila ay mapatawad. Josue Kapitulo 24 versikulo 14, ngayon nga, matakot ka kay Yahweh, at paglingkuran mo siya sa katapatan at katotohanan. At talikuran mo ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga magulang sa dako roon ng ilog, at sa Ehipto, at kayo ay naglilingkod kay Yahweh. Josue Kapitulo 24 versikulo 15, at kung masama sa inyong paningin ang maglingkod kay Yahweh,
Piliin ninyo ngayon kung sino ang inyong maglilingkod, maging ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa ilog. O ang mga Diyos ng mga Amoaryo kung kaninong lupain kayo nakatira. Ngunit tungkol sa akin at sa aking bahay, kami ay maglilingkod kay Yahweh. Josue Kapitulo 24 versikulo 16 At ang bayan ay sumagot at nagsabi, malayo sa amin na pabayaan ang Panginoon, upang maglingkod sa ibang mga Diyos. Josue Kapitulo 24 versikulo 17 Sapagkat si Yahweh na ating Elohim ay siyang naglabas sa atin at sa ating mga magulang sa lupain ng Ehipto. Mula sa bahay ng mga alipin, at siyang gumawa ng mga dakilang tandang ito sa harap ng ating mga mata, at nagligtas sa amin sa lahat ng paraan na aming tinahak, at sa lahat ng mga tao na aming dinaanan. Josue Kapitulo 24 versikulo 18 At pinalayas ni Yahweh ang lahat ng mga bayan, sa makatuwid bagay ang Amoreyo na tumetahan sa lupain sa harap natin. Kami rin ay maglilingkod kay Yahweh, sapagkat sila ay isang banal na Elohim. Josue Kapitulo 24 versikulo 19 At sinabi ni Josue sa bayan, hindi kayo makapaglilingkod kay Yahweh, sapagkat sila'y mga banal. Elohim, isa siyang seloso hindi niya itataas mula sa iyo ang iyong mga pagsalangsang o ang iyong mga kasalanan. Josue Kapitulo 24 versikulo 20 Kapag inyong tinalikuran si Yahweh, at kayo'y naglilingkod sa ibang mga Diyos, siya'y tatalikod at gagawa kasamaan sa iyo, at lipulin ka, pagkatapos niyang gumawa ng mabuti sa iyo. Josue Kapitulo 24 versikulo 21 At sinabi ng bayan kay Josue, hindi, kundi kami ay maglilingkod kay Yahweh. Josue Kapitulo 24 versikulo 22 At sinabi ni Josue sa bayan, kayo'y mga saksi laban sa inyong sarili, na inyong pinili YHWH para sa inyong sarili, upang paglingkuran siya, sapagkat sinabi nila, kami ay mga saksi. Josue Kapitulo 24 versikulo 23 At ngayoy talikuran ninyo ang ibang mga Diyos sa gitna ninyo, at ihilig ninyo ang inyong puso kay Yahweh, ang Elohim ng Israel. Josue Kapitulo 24 versikulo 24 At sinabi ng bayan kay Josue, kami ay maglilingkod kay Yahweh na aming Elohim, at aming didinggin ang kanyang boses. Josue Kapitulo 24 versikulo 25 At si Josue ay nakipagtipan sa bayan ng araw na yaon, at naglagay sa kanila ng isang batas at isang dalawa. Batas sa Sikhem. Josue Kapitulo 24 versikulo 26 At isinulat ni Josue ang mga salitang ito sa aklat ng Torah ng Elohim, at kumuha ng isang malaking bato, at itinaas doon sa ilalim ng ensina sa tabi ng santuaryo ni Yahweh. Josue Kapitulo 24 versikulo 27 At sinabi ni Josue sa buong bayan, narito, ang batong ito ay magiging saksi laban sa atin. Narinig ang lahat ng mga salita ni Yahweh na kanyang sinalita sa atin. At ito ay magiging laban sa iyo para sa saksi, na huwag kang magsinungaling laban sa iyong Elohim. Ito ang buong problema sa lumang tipan. Sa ilalim ng tipan na ito kung saan ang pananampalataya ay tinanggihan at pagnanasa material na pakinabang ay hinahangad. Kapag sila ay nagkasala, sila ay sa kanilang sarili. Dahil ito ay isang tipan na nakabatay lamang sa mga pagpapala at sumpa para sa mga gawa ng laman. Walang lugar sa tipan na iyon para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Hebreo Kapitulo 10 versikulo 1 Sapagkat ang kautusan, Levitical, ay mayroong anino ng mabubuting bagay na darating. Ngunit hindi ang laman ng ang mga bagay na iyon mismo. Lumilitaw taon-taon na may parehong mga hain,
na kanilang inihahandog na palagi. Sila hindi kailanman magagawang gawing perpekto ang mga nag-alok sa kanila. Hebreo Kapitulo 10 versikulo 2 kung hindi, kung sila ay naging ganap na minsan ay hindi na sila ihahandog. Para sa mula sa simula ngayon. Hindi na sana sila itutulak ng kanilang mga isip sa mga kasalanan kung saan sila ay minsan nang nalinis. Hebreo Kapitulo 10 versikulo 3 Ngunit sa mga hain na yaon ay nalaala nila ang kanilang mga kasalanan taon-taon. Hebreo Kapitulo 10 versikulo 4 Sapagkat hindi maaring alisin ng dugo ng mga toro at ng mga kambing, ang kaparusahan ng mga kasalanan. Kahit na sa araw ng pagbabayad sala ang mga kasalanan ay tinakpan lamang. Sila ay hindi naalis, o bakit pa ang mataas na saserdote ay dumarating taon-taon na naghahain para sa parehong mga kasalanan. At maging sa araw ng Yom Kippur. Sa lumang tipan walang paraan upang mapatawad ang kasalanan ng idolatria, pangangalunya, paglapastangan o pagpatay. Ang mga karumal-dumal na ito ang mga krimen ay automatikong nagdala ng parusang kamatayan. At ano ang ginawa ng Mesiyas nang siya ay dumating upang palakihin ang Torah, batas? Mateo Kapitulo 5 versikulo 17 Huwag ninyong isiping naparito ako upang paalang bisa ang Torah o ang mga propeta. Hindi ako naparito para ay annul, kundi para tuparin. Mateo Kapitulo 5 versikulo 18 Katotohanang sinasabi ko sa inyo. Hanggang sa mawala ang langit at ang lupa, sa anumang paraan ay hindi magkakaroon ng isang yod o isang hampas. Lumisan sa Torah hanggang sa mangyari ang lahat. Mateo Kapitulo 5 versikulo 27 Narinig ninyo na sinabi sa mga matatanda, huwag kang mangangalunya. Mateo Kapitulo 5 versikulo 28 Datapwat sinasabi ko sa inyo. Ang bawat tumitingin sa isang babae na may pagnanasa sa kanya ay nangalunya na sa kanya. Siya sa kanyang puso. Ipinakita niya na kay Yahweh ang kasalanan ay nagsisimula sa isip at na kung tayo ay may iniisip na galit sa isang kapatid, tayo ay pinatay na siya. Kung iniisip man natin ang pagnanasa ng isang babae, na tayo ay nangalunya. Kaya malayong alisin ang Torah. Ang ginawa ng Mesiyas ay upang ipakita sa atin iyon sa ilalim ng lumatipan tayong lahat ay mananagot sa kamatayan. Pinirmahan at pinagtibay ng Israel ang tipang ito sa bundok Sinai at sa bawat Israelita sa pamamagitan ng bloodline ni Abraham. Naaalala mo ba ang tanda ng pagtutuli, ay mayroon din itong nakasulat. Na code ng utang, Kolosas Kapitulo 2 versikulo 14 Cheregraphan sa Grigo, na nakasabit sa kanilang ulo. Sa ilalim ng lumang tipan ay walang paraan upang alisin ang parusang kamatayan na ito, kaya't si Yahweh ay magkakaroon ng kabuuan sambahayan ng Israel ay mapahamak. Bawal ni Yahweh. Hindi. Nagdala lamang siya ng mas mabuting pag-asa. Ang bagong tipan. Jeremias Kapitulo 31 versikulo 31 narito. Ang mga araw ay dumarating, sabi ni Yahweh, na ako'y makikipagtipan ng bagong tipan sa sangbahayan ni Israel at kasama ng sambahayan ni Juda. Jeremias Kapitulo 31 versikulo 32 Hindi ayon sa tipan na aking nakipagtipan sa kanilang mga magulang noong araw na kinuha ko sila sa tabi ng kamay upang ilabas sila sa lupain ng Ehipto, na aking sinira ang tipan. Bagaman ako ay upang maging asawa sa kanila, sabi ni Yahweh. Jeremias Kapitulo 31 versikulo 33 Ngunit ito ang magiging tipan na aking sisirain sa sangbahayan ni Israel, pagkaraan ng mga araw na yaon, sabi ni Yahweh. Aking ilalagay ang aking Torah sa kanilang mga panloob na bahagi, at aking isusulat sa kanilang mga puso, at ako ay magiging kanilang Elohim, at sila ay magiging aking bayan. Napakalinaw na hindi ito ang lumang tipan, ngunit isang bago.
Hebreo Kapitulo 8 versikulo 7 sapagkat kung ang una ay walang kapintasan, ay hindi na kailangan ng pangalawa. Hebreo Kapitulo 8 versikulo 8 sapagkat sa paghanap ng kamalian sa kanila, ay sinabi niya sa kanila, narito. Dumarating ang mga araw, sabi ng Panginoon, at ako'y gagawa ng bagong tipan sa sambahayan ni Israel at sa sambahayan ni Juda. Mayroong lumang tipan at bagong tipan, at hindi sila ang parehong tipan. Ang kasalanan sa ang unang tipan ay hindi ang batas, Torah, kundi ang mga tao. Dahil sa kanilang makalamang pagnanasa at kawalan ng pananampalataya upang magtiwala kay Yahweh. Hindi nila maaaring ipagawa sa Kanya ang tamang sakripisyong kailangan para mapatawad ang kanilang mga kasalanan. Nakikita pa rin natin ito ngayon na ang ating kapatid na Juda, dahil sa pagmamataas, ay tumanggi pa ring makita na siya ay isang walang kabuluhang makasalanan sa laman at nangangailangan ang kaligtasan ay magmumula lamang kay Yahweh. But he had to take away, or better, tuparin, ang una, bago siya makapagtatag ang ikalawa. Hebreo Kapitulo 10 versikulo 4 sapagkat hindi maaaring alisin ng dugo ng mga toro at ng mga kambing, ang kaparusahan ng mga kasalanan. Hebreo Kapitulo 10 versikulo 5 dahil dito, pagdating sa sanglibutan, ay sinabi niya, hain at handog ay hindi mo ninais, ngunit naghanda ka ng isang katawan para sa akin. Hebreo Kapitulo 10 versikulo 6 hindi mo kinalulugdan ang mga handog na susunugin at mga handog para sa kasalanan. Hebreo Kapitulo 10 versikulo 7, at sinabi ko, narito, ako'y pumarito. Gaya ng nasusulat tungkol sa akin sa pasimula ng mga aklat na aking kinalulugdan. Gawin mo ang iyong kalooban, O Elohim. Hebreo Kapitulo 10 versikulo 8 sa itaas, nang sabihin niya, hindi mo ninais o nalulugod man sa hain at handog at mga handog na susunugin at mga hain tungkol sa mga kasalanan, na inihahandog ayon sa Levitical Batas, Hebreo Kapitulo 10 versikulo 9 at sinabi niya, narito. Ako'y naparito upang gawin ang iyong kalooban, O Elohim. Inalis niya ang una upang iyon maaari niyang iset up ang pangalawa. Hebreo Kapitulo 10 versikulo 10 sa pamamagitan ng kaloobang ito tayo ay pinapadyang banal sa pamamagitan ng pag-aalay ng katawan ni Yahshua Messiah minsan. Para sa lahat, ang lumang tipan ba ay ganap na nawala. Ikalawang Korinto Kapitulo 3 versikulo 6 na ginawa rin kaming may kakayahan na mga ministro ng bagong tipan, hindi sa titik, kundi sa espiritu. Sapagkat ang sulat ng Torah ay nagpaparusa ng kamatayan, ngunit ang espiritu ang bumubuhay. Ikalawang Korinto Kapitulo 3 versikulo 7 ngayon, kung ang ministeryo ng kamatayan na nasa sulat ng Torah at nakaukit sa mga bato, ay napakaluwalhati. Kaya't ang mga anak ni Israel ay hindi makatingin sa mukha ni Moises, dahil sa kaluwalhatian ng kanyang mukha, na ang kaluwalhatiang iyon ay hindi nagtatagal. Ikalawang Korinto Kapitulo 3 versikulo 8 gaano pa kaya ang ministeryo ng Espiritu sa kaluwalhatian? Ikalawang Korinto Kapitulo 3 versikulo 9 sapagkat kung may kaluwalhatian sa pangangasiwa ng kahatulan, lalong higit ang ministeryo ng angkatwiran ay hihigit sa kaluwalhatian. Ikalawang Korinto Kapitulo 3 versikulo 10 kung paanong ang hindi maluwalhati ay ginawang maluwalhati, kung ihahambing, ito ay higit sa kaluwalhatian. Ikalawang Korinto Kapitulo 3 versikulo 11 sapagkat kung ang hindi nagtatagal ay maluwalhati, lalong-lalong maluwalhati ang bagay na nananatili. Tandaan ang bagay na inalis ay hindi ang Torah kundi ang kasunduan sa ilalim ng una tipan. Hebreo Kapitulo 8 versikulo 13 sa kasabihan, bago, ginawa niyang luma ang una.
At ang bagay na ginagawang luma at hindi na ginagamit ay malapit nang mawala. Hindi. Ito ay malapit nang mawala, ngunit hindi ganap na mawala. Kung ito ay ganap na nawala ang Juda ay wala pag-asa. Dahil nasa lumang tipan pa rin sila, at iyon ang dahilan kung bakit sinisikap nilang muling itayo ang isang pisikal na templo at magsimula. Muling paghahandog ng mga hayop na muling hindi mag-aalis ng isang kasalanan, kundi kutsain lamang ang espiritu ng Mesiyas sakripisyo pa. Pero wag kang magkakamali. Hindi tayo nasa ilalim ng lumang tipan, nasa ilalim tayo ng bago. Magkakaroon din kaya si Juda ng isa pang pagkakataon na tanggapin ang Mesiyas. Zacarias 12:10 at aking ibubuhos sa sangbahayan ni David, at sa mga nananahan sa Jerusalem, ang espiritu ng biyaya at ng mga panalangin, at sila'y magsisitingin sa akin na kanilang tinusok. At sila'y magluluksa siya, gaya ng pagdadalamhati sa bagtong na anak, at sila'y magiging mapait sa kanya, gaya ng kapeitan sa ibabaw ng panganay. Oo, sa pagbabalik ni Yeshua, matanto ng mga Hudyo ang kanilang pagtanggi sa Mesiyas sa unang pagkakataon at magsisisi at tatanggapin siya kung gayon. Ano ang mga pagkakaiba ng dalawang tipan na ito bukod sa katotohanan ng bago? Bilang isang tipan ng pananampalataya, at sa makatuwid ay sa pamamagitan ng pananampalataya na mapatawad ang aking mga kasalanan na hindi maaaring mangyari pinatawad sa ilalim ng unang tipan. Mga buhat 13:38 Kung magkagayo'y talastasin ninyo, mga lalaki, mga kapatid, na sa pamamagitan nito'y ipinahayag ang kapatawaran ng kasalanan sa iyo. Mga buhat 13:39 At ang bawat sumasampalataya sa isang ito ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay na hindi kayo inaaring ganap sa pamamagitan ng ang Torah ni Moses. Ibaba ang batas. Hebreo Kapitulo 8 Versikulo 10 Sapagkat ito ang tipan na aking ipagtitipan sa sangbahayan ni Israel pagkatapos ng mga araw na yaon, sabi ni Yahweh. Ilalagay ko ang aking Torah sa kanilang isipan. At aking isusulat sa kanilang mga puso, at ako ay magiging kanilang Elohim, at sila ay magiging aking bayan. Hebreo Kapitulo 8 Versikulo 11 At hindi na sila magtuturo sa bawat isa sa kanyang kapwa, at bawat isa sa kanyang kapatid, na magsasabi, kilalanin si Yahweh. Sapagkat ang lahat ay makikilala ako, mula sa pinakamaliit sa kanila hanggang sa kanilang mga dakila. Hebreo Kapitulo 8 Versikulo 12 Sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanilang kalikwan, at hindi ko naaalalahanan ang kanilang mga kasalanan at kanilang mga gawaing labag sa batas. Napakalinaw na walang saan sa banal na kasulatan na sinasabi na anumang bahagi ng Torah, batas, maliban sa bahagi na idinagdag dahil sa kasalanan, Galatia Kapitulo 3 Versikulo 19 Levitical Law na may mga hain, ay natupad sa loob ng bago. Ang kabaligtaran, sinasabi nito na ang mga tao ay magkakaroon ng Torah ni Yahweh na nakasulat sa kanilang mga puso at isipan. Tanging ang sakripisyo batas na idinagdag dahil sa kasalanan. Kasama ang lahat ng mga seremonyal na paghuhugas at mga ordinansa nito ganap na natupad sa pamamagitan ng Mesiyas at hindi na kailangan, sapagkat kung saan naroroon ang kapatawaran. Wala na kailangan ng sakripisyo. Hebreo Kapitulo 10 Versikulo 18 Datapwat kung saan may kapatawaran ng mga ito, ay wala ng handog tungkol sa mga kasalanan. Gayun din ang mga seremonyal na batas ng mikva ay hindi na kailangan ngayong ganap na nilinis ni Yeshua tayo mula sa lahat ng kasalanan. Hebreo Kapitulo 9 Versikulo 7 Datapwat sa ikalawa ang dakilang saserdote ay pumapasok na nag-iisa minsan sa isang taon, na hindi walang dugo.
na siya'y pumapasok nag-aalok para sa kanyang sarili at sa kamangmangan ng mga tao. Hebreo Kapitulo 9 versikulo 8 Ang Espiritu Santo ay nagsasaad sa pamamagitan nito na ang daan ng banal na kabanal-banalan ay hindi pa nagagawa. Hayag. Ang unang tabernakulo ay nakatayo pa rin. Hebreo Kapitulo 9 versikulo 9 At ito ay isang sagisag, para sa panahong iyon, kung saan ang mga alay at mga hain ay inihandog ni Yaon hindi magawang sakdal ang budi niya na nag-alay sa kanila. Hebreo Kapitulo 9 versikulo 10 Ngunit sa pagkain lamang at inumin, at sari-saring paghuhugas, at mga palatuntunan ng laman, hanggang sa panahon ng ipinataw ang reforma. Araw-araw ginagawa ng mga pari at mga Israelita ang tinatawag na mikvah. Ito ay isang seremonyal na paghuhugas sa linisin sila mula sa isang gawain ng pagiging marumi. Tulad ng pagkakadikit sa bangkay o pagkakaroon ng karamdaman tulad ng pagtatae. Levitiko Kapitulo 15 versikulo 4 Bawat higaan na hinihigaan ng inilalabas ay magiging marumi. At lahat ng kinauupuan niya magiging marumi. Levitiko Kapitulo 15 versikulo 5 At sinumang humipo sa kanyang higaan ay maglalaba ng kanyang mga damit, at maliligo ng tubig, at magiging marumi hanggang sa gabi. Ito ay bahagi ng ceremonial law. Ang ilang mga tao at lalo na ang mga pari ay mikvah, lubog sa tubig, 5 at 6 na beses sa isang araw. Muli, hinding-hindi nito mapapatawad ang isang kasalanan. Ipaalala lang sa kanila araw-araw na sila ay makasalanan. Pagkatapos, minsan sa isang taon sa araw ng pagtubos, ang punong pari ay papasok sa banal ng mga banal at tatakpan ang lahat ng kasalanan ng Israel hanggang sa susunod na taon. Tandaan na ang mga kasalanan ay tinakpan lamang, ngunit hindi pinatawad. Gaya ng malinaw sa Torah nagsasaad na pagdating sa kasalanan, na ito ay mata sa mata at ngipin sa ngipin. Sa madaling salita, na ang dapat magkasya ang parusa sa krimen, dapat magkapantay ang halaga. At sino man na tapat sa kanilang sarili ay gagawin aminin na ang buhay ng isang hayop ay hindi katumbas ng buhay ng isang tao. Ang bautismo ay isang uri ng mikvah. Ito lamang ang ultimate mikvah dahil sa sandaling malubog ka ng maayos ng dugo ng anak ni Yahweh, hindi mo na kailangang isawsaw muli. Ang bautismo ni Juan Bautista ay isang uri ng mikvah. Tandaan, si Juan ang huli sa mga propeta at ang huli ng mga guro sa lumang tipan. Ginawa niya ang tulay mula sa lumang tipan mikvah patungo sa bagong tipan binyag. Tulad ng paghuhugas ng mikvah. Ang bautismo ni Juan ay hindi kasama nito ang pagbibigay ng banal na espiritu. Ito hindi nangyari hanggang si Yeshua ay ipinako sa krus at nabuhay na mag-uli. Mga Gawa Kapitulo 1 versikulo 4 At habang kumakain siya ng tinapay na kasama nila, ipinagbilin niya sa kanila na huwag umalis sa Jerusalem, kundi hintayin ang pangako ng Ama, na narinig mo sa akin. Mga Gawa Kapitulo 1 versikulo 5 Sapagkat si Juan ay nagbautismo sa tubig, ngunit kayo'y babautismuhan sa Espiritu Santo sa loob ng ilang araw. Pagkatapos, ang banal na espiritu ay ang pangako na matatanggap para sa lahat ng mga naniniwala kay Yeshua para sa kapatawaran ng mga kasalanan sa ilalim ng unang tipan at nabautismuhan sa kanyang pangalan at ipinatong ang mga kamay sa kanila ng isang matanda ni Yahweh para sa pagbibigay ng banal na espiritu. Tandaan na ang isang tipan ay isang kasunduan sa pagitan ng dalawa mga partido kung saan ang bawat partido ay may obligasyong gampanan. Sa seremonya ng binyag o immersion, ang taong ang paglubog ay ganap na lumulubog sa ilalim ng tubig bilang tanda ng kanyang pagkamatay sa lumang pagkatao at pag-ahon ng bago ang paglikha ay ganap na nagsisi.
180-degree turn, mula sa kanilang dating paraan ng pamumuhay. Pagkatapos, ginagamit ni Yahweh ang kanyang itinalagang matanda upang aipatong ang mga kamay sa bagong mananampalataya para sa pagbibigay ng banal espiritu. Ang paglulubog sa tubig ay isang tanda lamang ng pangako ng tao na magbago. Ngunit ang banal na espiritu aktwal na inilipat sa tao ni Yahweh sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay ng kanyang tunay na inorden na matanda. Mga Gawa Kapitulo 19 versikulo 1 At nangyari, nang si Apolos ay nasa Korinto, si Pablo ay dumaraan sa mataas na dako. Mga bahagi na darating sa Efeso. At sa paghahanap ng ilang alagad, Mga Gawa Kapitulo 19 versikulo 2 sinabi niya sa kanila, sumasampalataya. Tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo? At sinabi nila sa kanya, hindi namin ginawa kahit na marinig kung ang banal na Espiritu ay. Mga Gawa Kapitulo 19 versikulo 3 At sinabi niya sa kanila, kung gayon, sa ano kayo binautismuhan? At kanilang sinabi, sa bautismo ni John. Mga Gawa Kapitulo 19 versikulo 4 At sinabi ni Pablo, tunay na nagbautismo si Juan ng bautismo ng pagsisisi. Na sinasabi sa mga tao na dapat silang manampalataya sa isa na darating pagkatapos niya, iyon ay, sa Mesiyas, si Yeshua. Mga Gawa Kapitulo 19 versikulo 5 At pagkarinig nila, sila ay nabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Yeshua. Mga Gawa Kapitulo 19 versikulo 6 At ipinatong ni Pablo ang mga kamay sa kanila, ay bumaba sa kanila ang Espiritu Santo, at sila'y nagsalita sa iba't ibang paraan. Mga wika at nagpropesya, pansinin na hindi nila natanggap ang banal na Espiritu sa paniniwala, ngunit kapag ang isang matanda ni Yahweh ay nagpatong ng kamay sila. Dapat ding tandaan na ang seremonya ng binyag sa tubig at pagpapatong ng mga kamay ay hindi lamang simbolikong seremonya. Ngunit ang oras na ang tao ay aktwal na tumatanggap ng panahanan ng banal na espiritu at sumapi sa mismong pamilya ni Yahweh bilang anak niya. Roma Kapitulo 8 versikulo 9 Ngunit kayo'y wala sa laman, kundi sa espiritu. Yamang ang espiritu ni Yahweh ay nananahan sa inyo. Ngunit kung sino man ay walang espiritu ng Mesiyas, ang isang ito ay hindi sa kanya. Roma Kapitulo 8 versikulo 10 Ngunit kung ang Mesiyas ay nasa iyo, ang katawan ay tunay na patay dahil sa kasalanan, ngunit ang espiritu ay buhay sapagkat ng katwiran. Roma Kapitulo 8 versikulo 11 Ngunit kung ang espiritu ng isa na bumuhay kay Jesus mula sa mga patay ay nananahan sa inyo, ang isa na ang buhayin ang Mesiyas mula sa mga patay ay bubuhayin din ang inyong mga mortal na katawan sa pamamagitan ng pananahan ng kanyang espiritu sa iyo. Roma Kapitulo 8 versikulo 14 Sapagkat lahat ng pinapatnubayan ng espiritu ng Elohim, ang mga ito ay mga anak ng Elohim. Roma 8:15 Sapagkat hindi kayo muling tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin sa pagkatakot, kundi ng espiritu ng pagkaanak, kung saan kami ay umiiyak, Aba, Ama. Roma Kapitulo 8 versikulo 16 Ang espiritu mismo ay sumasaksi kasama ng ating espiritu na tayo ay mga anak ni Yahweh. Roma Kapitulo 8 versikulo 17 At kung mga anak ay mga tagapagmana rin, tunay na mga tagapagmana ng Elohim, at mga kasamang tagapagmana ng Mesiyas, kung tayo nga magtiis na magkakasama, upang tayo ay maluwalhati ding kasama. Sinasabi sa atin ng banal na kasulatan na marami ang tinawag at kakaunti ang pinili at mayroong walang katapusang milyon-milyong ang espiritu ni Yahweh. Nagtatrabaho kasama ngayon, ngunit ang bagay na gumagawa ng isang tao na isang unang bunga sa kanyang kaharian.
At isang aktwal na anak at miyembro ng pamilya Yahweh ay sa pamamagitan ng pakikipagtipan sa relasyon kay Yahweh sa pamamagitan ng binyag at ang pagpapatong ng mga kamay ng isang inorden na elder, at ang panahanan ng banal na espiritu. Mateo Kapitulo 28 versikulo 16 Datapwat ang 11 alagad ay nagsiparoon sa Galilea, sa bundok na itinalaga sa kanila ni Yeshua. Mateo Kapitulo 28 versikulo 18 At umahan si Yeshua ay nakipag-usap sa kanila, na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa lupa ay ibinigay sa akin. Mateo Kapitulo 28 versikulo 19 Kung magkagayoy yumaon kayo, inyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak, Mateo Kapitulo 28 versikulo 20 At tinuturuan sila ng Espiritu Santo na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay. Anuman ang iniutos ko sa inyo. At, narito, ako ay sumasa iyo sa lahat ng mga araw hanggang sa katapusan ng panahon. Amen. Puna, pansinin na si Yeshua dito ay nagsasalita sa 11 inorden na mga apostol. At kahit na ang lahat ng mga mananampalataya bahagi ng gawain ng pagdadala ng mensahe ng mabuting balita ni Yeshua sa mundo. Malinaw sa banal na kasulatan na isang inorden na elder lamang ang may awtoridad na gawin ang aktwal na binyag at pagpapatong ng mga kamay. Mayroon pa bang ibang palatandaan na dapat sundin ng mga mananampalataya sa tipan ng mga anak ni Yahweh upang ipakita iyon si Yahweh ang kanilang Elohim at Ama at sila ay kanyang mga anak na Israel? Exodus 31:12 At nagsalita si Yahweh kay Moises, na sinasabi, Exodus 31:13 At ikaw ay nagsasalita sa mga anak ni Israel, na iyong ipinagbilin sa kanila, ang aking mga Sabat lamang ang iyong iingatan. Para rito ay isang tanda sa pagitan ko at sa iyo para sa iyong henerasyon, upang malaman na ako si Yahweh na iyong tagapagpabanal. Exodus 31:14 At inyong ipangingilin ang Sabbath, sapagkat ito'y banal sa inyo. Ang mga lumalapastangan ni Yaon ay tiyak na magiging pinaandar, sapagkat bawat isa na gumagawa doon, ang kaluluwang yaon ay ihihiwalay sa gitna ng kanyang bayan. Exodus 31:15 Ang gawain ay maaaring gawin ng 6 na araw, at sa ikapitong araw ay Sabat ng kapahingahan, banal sa Yahweh. Lahat ng gumagawa sa araw ng Sabat ay tiyak na papatayin. Exodus 31:16 At iingatan ng mga anak ni Israel ang Sabat, upang ipangilin at gagawin ang Sabat para sa kanilang mga henerasyon, ito ay isang walang katapusang tipan. Exodus 31:17 Ito'y isang tanda magpakailanman sa pagitan ko at ng mga anak ni Israel, sapagkat sa 6 na araw ginawa ni Yahweh ang langit at lupa. At sa ikapitong araw ay nagpahinga siya at naganhawahan. Exodus 31:18 At nang matapos siyang makipag-usap sa kanya sa bundok ng Sinai, ibinigay niya kay Moises ang 2 tapyas ng patoto, mga tapyas na bato, na sinulat ng daliri ng Elohim. Ang araw ng Sabat na itinakda sa paglikha ay isang tanda ni Yahweh bilang ang soberano ng sansinukob at isang tanda sa kanyang mga anak. Ang mga anak ni Israel. Kapag nagsisi tayo sa ating mga kasalanan at nabinyagan at ipinatong ang mga kamay sa atin para sa ang panahanan ng banal na espiritu at naging literal na mga anak ni Yahweh gaya ng sinasabi sa Roma 8. Kung gayon tayo ngayon ay mapalad na makapasok sa kanyang kapahingahan tuwing ikapitong araw at makasamba sa kanya sa kanyang araw ng Sabat bilang tanda ng kung sino siya at kung sino tayo. Pakitingnan ang aralin 4 para sa kumpletong detalye ng araw ng Sabat, kaya't nagdudulot sa atin ng buong bilog sa tanong ng pagtutuli. Tandaan na ang pagtutuli ay 2 batas.
Ang isa ay bilang tanda ng angkan ni Abraham upang dalhin tayo sa Mesiyas. Hindi ito batas ng bundok Sinai, ngunit ibinigay sa Gen 17. Walang paraan upang makarating sa Mesiyas kundi sa pagiging pisikal na binhi ng Abraham. Ngunit ngayong narito na ang Mesiyas ay hindi na kailangan ang tandang iyon. Lahat ng mga Israelita o yaong mga naging mga Israelita ay kailangang sumapi sa tipan na iyon sa pamamagitan ng isang tanda ng kanilang sariling dugo sa pamamagitan ng pagtutuli. Ngunit sa bago kasunduan ba tayo ay sumasanib sa pamamagitan ng ating sariling dugo o sa dugo ng Mesiyas? Kolosas Kapitulo 2 versikulo 11 na sa kanya'y tinulirin kayo ng pagtutuli na hindi ginawa ng mga kamay. Sa paghuhubad ng katawan ng mga kasalanan ng laman, sa pamamagitan ng pagtutuli ng Mesiyas, Kolosas Kapitulo 2 versikulo 12 na inilibing na kasama niya sa bautismo. At sa pamamagitan niya ay binuhay kayong kasama niya sapagkat kayo'y nagsisampalataya sa ang kapangyarihan ni Yahweh, na bumuhay sa kanya mula sa mga patay. Kolosas Kapitulo 2 versikulo 13 At kayo, na dating patay sa inyong mga kasalanan at sa di pagtutuli ng inyong laman, ipinagkaloob na mamuhay kasama niya, na pinatawad ka sa lahat ng iyong mga kasalanan, Kolosas Kapitulo 2 versikulo 14 At sa pamamagitan ng kanyang mga utos, kanyang kinansela ang legal na kasunduan ng ating mga kasalanan, na umiral laban sa atin, at inalis ito sa daan, ipinako ito sa kanyang pahirapang tulos. Sumali tayo sa bagong tipan sa pamamagitan ng dugo ng Mesiyas. Sa lumang, ang isang tao ay maaari lamang pumunta sa Mesiyas sa pamamagitan ng pagiging pisikal na isang binhi ni Abraham. Ngunit ngayon ang isa ay naging isang binhi ni Abraham sa pamamagitan ng Mesiyas. Sa pagbabago ng tipan mula sa luma tungo sa bago, ang tanda o tanda ng bagong tipan ay mayroon din nagbago. Malinaw na mula sa bagong tipan ay sinabihan tayo na ang bautismo at hindi ang pisikal na pagtutuli ang tanda ng bagong tipan. Sinasabi rin ito sa atin na ang bautismo ay isang espiritual na pagtutuli at sa pamamagitan ng bautismo ay tayo nakikibahagi sa pagtutuli ng Mesiyas sa hindi pagtanggal ng balat ng masama ng ating laman, kundi ng ating mga kasalanan. Pumasok tayo sa bagong tipan hindi sa pamamagitan ng ating sariling dugo sa pamamagitan ng pisikal na pagtutuli, kundi sa pamamagitan ng dugo ng Mesiyas sa pamamagitan ng pagsisisi at pananampalataya, bautismo sa tubig, at pagpapatong ng mga kamay, Hebreo Kapitulo 6 versikulo 1 hanggang 3. Ito ang dahilan kung bakit ang bautismo sa tubig ay isang kinakailangan upang makasali sa bagong tipan, dahil ito ang tanda ng bagong tipan. Ngunit hindi ba't ang tipan ng pagtutuli ay magpakailanman? Oo nga, sa mga Israelita at hindi sa mga Gentil. May pangalawang dahilan para sa pagtutuli. Bilang isang batas ng malinis at marumi sa Torah. Levitiko Kapitulo 12 versikulo 2 Salitain mo sa mga anak ni Israel, na iyong sabihin, kung ang isang babae ay nagal-ihi ng binhi, at nanganak ng lalaki, ay 7 araw siyang magiging marumi, gaya ng sa mga araw ng kanyang karumihan sa regla ay magiging marumi siya. Levitiko Kapitulo 12 versikulo 3 At sa ika-8 araw ay tutuliin ang laman ng kanyang balat ng masama. Ito ang tanging pagkakataon sa kasulatan na ang pagtutuli ay iniutos bilang isang batas mula sa bundok Sinai, at bilang isang bahagi ng Torah bilang isang batas ng malinis at marumi. Lahat ng tunay na tipan na mananampalataya ay dapat tuliin ang kanilang mga anak sa 8 ika-araw ng buhay.
Ang bitamina K ay tumataas sa katawan ng isang sanggol sa araw na ito para sa pamumuo upang mabuo mula sa pagdurugo ng pagtutuli. Ang mga kababaihan ay mayroon ding mas kaunting cervical cancer mula sa mga lalaking tuli kumpara sa mga hindi tinuli. Ito ay isang batas ng malinis at marumi. Ngunit hindi isang kinakailangang gawain ng isang lalaking hentil upang sumali sa bago kasunduan. At ano ang sinabi ni Apostol Pablo sa mga Najuda at pinipilit na tuli bilang tanda upang sumali sa tipan? Galatia Kapitulo 5 versikulo 1 Kung magkagayo'y manindigan kayong matatag sa kalayaan na pinalaya tayo ng Mesiyas, at huwag nang muling hawakan. Na may pamatok ng pagkaalipin. Galatia Kapitulo 5 versikulo 2 Narito, ako, si Pablo, ay nagsasabi sa inyo, na kung kayo ay matuli, ang Mesiyas ay hindi kayo mapapakinabangan ng anuman. Galatia Kapitulo 5 versikulo 3 At muling pinatututuhanan ko sa bawat tao na tuli, na siya'y nasa ilalim ng katungkulan na tuparin ang buong Torah. Galatia Kapitulo 5 versikulo 4 Yaong sa inyo na nagsisihanap ng katwiran sa Torah, kayo ay nahiwalay sa Mesiyas, nahulog ka mula sa biyaya. Malinaw na nagbabala si Pablo na ang isang tinuli sa halip na mabanyagan upang sumapi sa tipan ay sumasali sa lumang tipan, kung saan ang pagtutuli ay ang tanda. At ang Mesiyas ay wala silang mapapakinabangan. Ito ay dahil ang muli ay walang patawad ng mga kasalanan sa lumang tipan at ang isa ay hindi maliligtas bilang miyembro ng tipan. Gayun din, ayon sa lumang tipan kung ikaw ay lumabag lamang sa isang batas kung gayon ikaw ay nasa ilalim ng isang sumpa at ay parusang kamatayan. Malinaw na walang kaligtasan sa lumang tipan. Doy 27:26 Sampain yaong hindi tumiyupad upang gawin ang lahat ng mga salita ng Torah na ito, upang gawin. At ang buong bayan ay magsasabi, Amen. Matatag din ang itinuro ni Apostol Pedro ng bautismo at hindi ang pagtutuli ang tanda ng bagong tipan mga Gawa Kapitulo 2 versikulo 37 At nang marinig nila, ay naantig ang kanilang puso. At sinabi kay Simon Pedro at sa iba pang mga apostol, mga kapatid, ano ang aming gagawin? Mga Gawa Kapitulo 2 versikulo 38 At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo. Bawat isa sa inyo sa pangalan ni Yahshua Yahweh para sa kapatawaran ng mga kasalanan, upang matanggap ninyo ang kaloob na espiritu ng kabanalan. Mga Gawa Kapitulo 2 versikulo 39 Sapagkat ang pangako ay sa inyo at sa inyong mga anak, at sa lahat ng nasa malayo, kasing dami ng mga guro ang ating Elohim ay tatawag. Matatag din na itinuro ni Apostol Pablo ang pisikal na pagtutuli bilang isang tanda upang sumali sa bagong tipan ay hindi kinakailangan sa mga mananampalataya. Roma Kapitulo 2 versikulo 28 Sapagkat hindi ang Judeong panlabas ang siyang tunay na Hudyo, at hindi rin ang pagtutuli ang siyang Hudyo. Na nakikita sa laman, Roma Kapitulo 2 versikulo 29 Ngunit siya'y Hudyo sa loob. At ang pagtutuli ay sa puso, sa espiritu, hindi sa literal, na ang papuri ay hindi mula sa mga tao, kundi mula sa Elohim. Mahigpit din bang itinuro ng ibang mga apostol na ang isang bagong hentil na nagbalik loob ay hindi kailangang magpatuli sa katawan para sumali sa bagong tipan? Mga Gawa Kapitulo 15 versikulo 1 At nagsilusong mula sa Judea, ang ilan ay nagturo sa mga kapatid, na nangagsasabi, maliban kung kayo ay tinuli sa paraan ng Torah, hindi ka maliligtas. Mga Gawa Kapitulo 15 versikulo 2 Nang magkagayo'y nagkaroon ng pagtatalo at hindi kakaunting pagtatalo sa kanila ni Pablo at ni Bernabe.
Hinirang nila sina Pablo at Bernabe at ilan pa sa kanila na umahan sa Jerusalem sa mga apostol at matatanda hinggil sa tanong na ito. Mga Gawa Kapitulo 15 versikulo 22 Nang magkagayo'y minabuti ng mga apostol at ng matatanda, at ng buong kongregasyon, na magpadala ng mga piling mga lalaking mula sa kanila hanggang sa Antioquia kasama sina Pablo at Bernabe, si Judas na tinatawag na Barsabas, at si Silas, nangunguna sa mga kapatid. Mga Gawa Kapitulo 15 versikulo 23 Isinulat ng kanilang kamay ang mga bagay na ito, ang mga apostol at ang matatanda at ang mga kapatid, sa mga sa buong Antioquia, at Syria, at Cilicia, mga kapatid na mula sa mga bansa. Pagbati. Mga Gawa Kapitulo 15 versikulo 24 Yamang aming nabalitaan na ang ilan sa amin ay lumabas, ay nililito kayo ng mga salita, na binubulabog ang inyong mga kaluluwa, na nagsasabi, magsitsili kayo upang tuparin ang Torah, na hindi namin ipinag-utos. Mga Gawa Kapitulo 15 versikulo 31 At pagkatapos nilang basahin ay napanatag sila at sila'y nagalak. Unang Pedro Kapitulo 3 versikulo 18 Sapagkat ang Mesiyas man ay minsang nagdusa tungkol sa mga kasalanan, ang matuwid para sa mga hindi matuwid, upang dalhin kami sa Elohim, tunay na pinatay sa laman. Ngunit binuhay sa Espiritu, Unang Pedro Kapitulo 3 versikulo 19 At nangaral siya sa mga kaluluwang iyon, na pinigil sa Hades, Unang Pedro Kapitulo 3 versikulo 20 na mga dating masuwayin, noong mga araw ni Noe. Nang ang mahabang pagtitiis ng Elohim nag-utos na gumawa ng isang kaban, sa pag-asa ng kanilang pagsisisi, at 8 kaluluwa lamang ang pumasok dito, at naligtas sa tubig. Unang Pedro Kapitulo 3 versikulo 21 At kayo rin ay naliligtas sa gayon ding paraan sa pamamagitan ng bautismo, hindi lamang kapag hinuhugasan ninyo ang karumihan mula sa katawan, ngunit sa pamamagitan ng pagtatapat kay Yahweh na may malinis na budi, at sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Yeshua the Messiah. Gaya rin ng sinabi ng mga Kolosas na ang bautismo ay isang simbolo ng kamatayan sa lumang pagkatao at sa laman, na nagbigay ng kasalanan ng unang tipan na naging dahilan upang ang Mesiyas ay dumating at mamatay para sa mga kasalanang iyon. Kami kaya nabautismuhan sa kamatayan ng Mesiyas, bilang kapalit ng ating kamatayan para sa mga kasalanang nagawa natin. Kung nais ng isang tao na malinis ang kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng walang hanggang sakripisyo ni Yeshua Messiah, ang anak ni Yahweh, dapat siyang magsisi sa kanyang mga kasalanan, at malubog, binyagan, sa pangalan ni Yeshua Yahweh para sa kapatawaran ng mga kasalanang iyon. At pagkatapos ay magkaroon ng isang tunay na kwalipikadong elder ni Yeshua na magpatong ng mga kamay sa bagong tipan tao para sa pagbibigay ng banal na espiritu ng ating Ama sa langit. Ang espiritu ay inilipat ni Yahweh, ang ministro ay simpleng sisidlan na kanyang pinili upang ilipat ang kanyang espiritu. Mga Gawa Kapitulo 8 versikulo 12 Datapwat nang sila'y magsisampalataya kay Felipe na nangangaral ng mabuting balita, ng mga bagay tungkol sa kaharian ni Yahweh, at sa pangalan ni Yeshua Messiah. Sila ay nabautismuhan, kapwa lalaki at babae. Mga Gawa Kapitulo 8 versikulo 13 At si Simon din ay sumampalataya, at nang mabautismuhan ay nagpapatuloy na matibay sa Philip. At nang makita niya ang mga himala at mga makapangyarihang gawa na nangyayari, siya ay namangha. Mga Gawa Kapitulo 8 versikulo 14 At pagkarinig ng mga apostol sa Jerusalem na tinanggap ng Samaria ang salita ng Elohim. Mga Gawa Kapitulo 8 versikulo 16 Sapagkat wala pa sa kanino man sa kanila, kundi sila'y binabautismuhan lamang sa pangalan ng angguro Yeshua.
Mga Gawa Kapitulo 8 Bersikulo 17 Nang magkagayoy ipinatong nila ang mga kamay sa kanila. At tinanggap nila ang Espiritu Santo. Mga Gawa Kapitulo 8 Bersikulo 18 Ngunit nang makita ni Simon Magus na ang Espiritu Santo ay ibinibigay sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay ng mga apostol, inalok niya sila ng pera. Mga Gawa Kapitulo 8 Bersikulo 19 na sinasabi, ibigay mo rin sa akin ang kapamahalaang ito, upang ang sinumang mahawakan ko ng mga kamay ay tanggapin ang banal na Espiritu. Makikita mo mula sa banal na kasulatan sa itaas na hindi lamang sinuman ang binigyan ng autoridad ni Yahweh na gawin ang seremonya ng pagpapatong ng mga kamay. Ngunit tanging ang kanyang itinalagang matatanda. Ito ay para lamang sa mga layunin ng utos ng hudisyal at iba pa ang isang tao ay lubos na makatitiyak na siya ay tatanggap ng banal na espiritu at hindi dinadaya ng isang huwad na guro. Tulad ni Simon Magus, maging si Yeshua mismo ay bininyagan ni Juan upang matupad ang lahat ng katwiran, dahil hindi niya tayo inutusan gumawa ng isang bagay na hindi niya gagawin sa kanyang sarili. Kung nagsisi ka na sa iyong mga kasalanan at nais mong lubusang malubog tubig, binyagan, upang makipagtipan sa ating Ama sa Langit at ay patong ang mga kamay sa iyo ng isang elder ni Yahweh para sa pagtanggap ng banal na espiritu. Mangyaring sumulat sa amin at susubukan naming ayusin para sa isang inorden na elder na pumunta sa iyo para sa layuning ito. Tandaan ang binyag at ang pagpapatong ng mga kamay ay kinakailangan upang makapasok sa bagong tipan kay Yahweh sa pamamagitan ng dugo ni Yeshua. Marcos Kapitulo 16 Bersikulo 16 Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. At ang hindi naniniwala ay magiging hinatulan. Mga dapat tandaan isa. Tayo ay nasa ilalim ng bagong tipan sa pamamagitan ng dugo ni Yeshua para sa kapatawaran ng mga kasalanan. 2. Ang pagbibinyag at hindi ang pagtutuli ang tanda ng bagong tipan. 3. Kasalanan at hindi ang batas ni Yahweh ang pinanggalingan ni Yeshua para iligtas tayo. 4. Dapat pa rin nating tuliin ang isang lalaking sanggol sa ika-8 araw para sa malinis at maruming mga batas. 5. Sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay ng matanda ni Yahweh, ang tao ay aktwal na natatanggap ang kanyang espiritu at nagiging literal na anak niya. 6. Galasya Kapitulo 3 Bersikulo 19 Ang tanging batas na idinagdag pagkatapos ng paglikha ay ang kautosang pang-alay dahil sa kasalanan. Ito ang batas na hindi na kailangan mula nang ipako sa krus ang Mesiyas. Mangyaring pumunta sa aming website sa www.koyo.com at mag-download ng mga libreng audio na tinatawag ang kasunduan sa dugo sa ang convent ka nasa ilalim walang hanggang tipan ni Yeshua Kongregasyon ng YHWH Jerusalem P.O. Box 832 Carteret NJ 07008 www.koyo.com